Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sino minite? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Isa na naman po problema ang ating aaregluhin. Tigilan na ang mga alitan. Daanin na lang natin sa mabuting usapan. Pero di ako magpapatalo sa pagdepensa sa Team Pula! Pula! Ay, syempre hindi ako magpapatalo, Tita Donita, no? Ako naman, si Ryan Santiago, ang inyong pambansang lover boy. Handang makipagtagisan para sa katotohanan. Team Puti! Tama na yung pamangkin. Rekta na to. Wala na nang pasakali pa. Ito ang Face-to-Face Harapan! Mga salitang kukurot sa ating mga damdamin, yan ang maaasahan mula sa ating harapang tagapayo. Our Legal Counsel Attorney, Lorna Kapunay. Our very own Dr. Love June Banan. And our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At ang bidat may hawak ng case sagutan sa away at gulo, ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sa akin dito. Biro mo napag-rap na ninyo ako. Yeah. Napakanta nyo na ako. Yeah. Eto ngayon napapasayaw pa. Tama! Ano ba yan? Ganun talaga pa mga 25 years old. Oo nga. 25 years old, the feeling 100. Ayan, maraming salamat kay Pambansang Pretty and Pambansang Pogi at sa ating harapang tagapayo. Eto po, lagi nating paalala, daanin ang lahat sa mabuting usapan, di ba? Pero ang kaso natin ngayon mukhang sa maboteng usapan dinaan. O, alam nyo na yon. Alam nyo na yon. Buti sana kung happy-happy lang sa Tagay-Tagayan. Pero may halong asaran kasi at parinigan. So, ang ending, nagkapikunan hanggang sa nagkasabunutan ang magkumare. Ganon ang nangyari doon. Yan ang mahirap basta may tagay, may away. Huwag mong gawing kanin ang ating pulutan. Iyan ang kantang pang-asar na nauwi nga sa pikunan. Kaya't sila'y nagrambulan at nagsabunutan. Pagdaan ko po rito, masaya po sila nagiinom. Pagbalik ko po, yun, nagsisigawan na po sila. May napikon po, nagsabunutan na po sila. Hindi ko na po maawat kasi parehas po babae. May iwan kaya si Lenny sa ere kung babanat ng birit si Zolita na kanyang kumare. Ang nabubuli sa inuman. Eto, tanungin nga natin, bakit ba siya pinagtatawanan at pinagtitripan? Tawagin na natin ang nagrereklamo. Madi, humarap ka na. Hello, Madi. Hello po. Ayan. So, Madi, ano ang problema? Lagi po akong nabubuli nung kumari ko. Lagi akong, niyayaya niya po akong mag-inom. Tinitext niya ako. Anong iniinom nyo? Gin pomelo po. Gin pomelo. Lagi po siyang nagte-text sa akin na mag-iinom kami. Halos gabi-gabi gusto niya mag-inom kami. Sabi ko sa kanya, hindi ako pwedeng makapag sa'yo kasi gumagawa po ako ng nagtataytay po ako ng basahan at saka pinapatahi ko at saka para kumita naman ako 100 isang araw. Sabi ko sa kanya, paano yan? Wala akong pang contribute sa'yo, okay lang yan, may financier tayo. Sabi niya ng gano'n. May financier? May financier ang inuman? Opo. Sino? Sabi niya.
Sabi niya, may pagkukuhaan daw po. Eh di, ako naman, okay naman kasi siyempre gusto ko rin uminom eh. Kaya, nung nag-inom na kami, nalasing na siya, yun, napaparinig na po siya na, bumili ka naman, eh, tagal-tagal na natin nag-iinuman, tapos ikaw, hindi ka man lang nag-ano, kahit pulutan. Eh, napaka-ano po naman, napakatakaw po pa naman sa pulutan, patay gutom ka sa pulutan. Sabi niya, oo. Nakakalasing ba yung gin pomelo? Opo, kasi hindi lang po isa, dalawa, tatlo, nakakalima po kami. Nako! Lakas! Kung pagmamasdan po ninyo, ito pong si Maddie, ayan nga, talagang isa lang yung matang maayos, no? Ano ang nangyari doon sa kanan mong mata? Inborn po. Inborn talaga, pinanganak ka na talagang ganyan. Okay, so, may disability card ka ba? Okay, o dapat meron ka nun, dahil may diskwento yon. Okay, so, pero kung hindi naman siya lasing, magkasundo naman kayo. Opo, magkasundo naman po kami. Tapos ngayon nga po, pag okay naman, pag okay na siya, pag hindi na siya, wala na siyang tama, gano'n na naman, text na naman, Madi. Pag inom kami ng gabi na yan, madaling araw nagte-text na naman siya. Sabi ko, ay wala na tayong magawang hanap buhay niyan, iinom na lang tayo. Samantalang ako, nag-iipon ako ng pera, pang bili ko na sana ng makina ko, at saka pang baon-baon din ng mga anak ko sa school. Ayun. Kasi po mahirap lang ang buhay namin. Nagko-construction na po yung asawa ko. At ikaw, ayan lang, pagawa-gawa ka lang ng basahan po. Basahan. Minsan, diskarte, naggagawa ko naglulugaw-lugaw ako, binibinta ko sa labas, ganon. Sopas. Tapos ganyan. nakaka-100 ka isang araw. Opo. Mahina yun, ha? Mamaya pag-usapan natin kung paano ka namin matulungan, ha? Kasi mahirap yun 100. Ilang na ang anak mo? 6 po. 6 lang naman. Yung pinakamatanda, ilan taon? 35 na po. 35. Tumutulong ba sa'yo? Eh, may pamilya na rin po. Ayan ang problema. Tapos yung pinakabata, 10 years old po, grade 4 po. grade 4. Nakakapag 4-piece ka. Wala po. Bakit? Bali, diyan sa lugar kasi namin, tapos na po daw yung pag-CCI ng 4-piece. Nung bago kami dumating, nakapag-CI na po yung 4-piece. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kailangan kung ikaw ay eligible, ano ba yung bahay nyo? Konkreto? Hindi po. Oh. Ano lang po. O, hindi. She's eligible for 4-piece. So, ilalapit ka namin sa barangay. Hindi Salamat totoo po. yun. Pwedeng ihabol yan. Opo, salamat Oo, po. Hindi ganun yun. Okay, so, para makatulong, libreng pera yon para sa mga anak mo, kabuhayan. O, eto na. Dahil sa pangaasar niya, nagsimula ang pikunan at sabunutan. Eto na, dahil lang sa pulutan. Sulita, humarap ka na. Tagay na. Isa ka pa. Grabe kayo. Grabe kayo. Tumigil kayo dyan. Oh. Walang tatayo, Walang tatayo. Tama na yan. Inuman na. Oy, pare ko! Tumay na! Tawa-tawa ka pa. Ayan. Alam mo, ito lang huwag kang mapipikon, ha? Opo. Dahil ito, magkakasundo rin tayo sa dulo. Pero gusto ko talaga marinig kung ano yung kinakanta mo. Ayan. Okay, sige. 1, 2, 3, go! Huwag mong gawing kanin ang ating pulutan. Hindi ito picnic, ito ay kainan. Kasi layas po siya ng layas. Cellphone ng cellphone. Pagbalik niya, naubos ko na po yung pulutan. Hindi po, matakaw po kasi siya. Ay, kasi hindi naman ako matakaw. Sinabi ko sa'yo na yung perang na 100 ko sa isang araw, pangbili ko pa yung pag-ipon ko pa, pambiling makina, di ba? Sabi ko sa'yo, pag-ipon pambiling makina, sa pangbaon, tapos bili lang ako ng kalating kilong bigas. Kung tutusin ko lang pa ngayon, Madi. Sabi mo, ako bahala, kasi may financer naman tayo. Gawain mo yan sa tagal natin, binubuhat mo pa yung pulutan. Paano pa namin papulutanin? Siyempre naman. Alam niyo, sa susunod yung inuman, ako na lang magpapakain, ha? Yan! Ate Kuring! Ay, teka muna. Ate Kuring! Ate Kuring! Hindi, teka muna, ha? Itutuloy natin itong ating inuman. Ang ating talakayan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimbahan mo, harapin mo. Face to face. Mga emosyon na naimpluwensyahan ng alak ang ating tatalakayin ngayon. At sa ating pagpapatuloy, Sulita,
Okay. Imbis na kausapin mo na lang siya dahil malakas siya masyadong kumain ng pulutan, inuubos ka mo niya, nang wala sa lugar, ba't di mo na lang siya kausapin? Bakit daw kailangan pang sabihin, kantahan mo pa siya, napapahiya daw siya, ganon? Hindi, gusto ko po siya kantahan kasi hindi po siya maawat. Lagi po ginagawa niya. Ayun. Maawat ako. Tapos lagi mo naman ako tinetext, lagi mo naman ako, okay lang, pumunta ka dito, Madi, kasi may pinanser tayo. Pero dapat nakiramdam ka din na na sa tagal natin nag-iinom, ako lang laging taya. O bakit? O bakit naman? Akala ko, Layas ka ng layas eh. akala ko isa lang yung mata mo, nakikita mo lahat ng pulutan. Bakit naman yun? Sama ng ugali mo, Madi. Masama talaga ugali mo sa akin. Noon, nung walang-wala ka, saan ka ba? Nung naputulan ka ng kuryente, sa bahay ka namin natulog, pamilya kayo. May ganon? Yan naman po yung may magandang gawa naman po ako sa'yo. Yung tulad nung may naghahanap ng ng magpalinis, magpaalaga ng bata. O, di ba sa'yo ko binibigay instead na sa akin? Kung parati siyang walang ambag, ni Pangyelo, sabi mo wala siyang ambag, bakit iniimbitahan mo pa rin siya? Minsan kasi nagsabi niya, Madi, nauuhaw na ako. O, di ako din. Ewan ko, kasi kung ako, simple lang yan. Siguro simple lang yan. Kung talagang wala kang ambag, malinaw sa'yo, wala siyang ambag, talagang kwento lang ang ambag niya. Ngayon, kung talagang hindi mapigilan yung kain, di ano ba yan, pumupunta ka ba dyan nang hindi ka naghahapunan? Hindi po, doon po sa amin siya, dumadayo, doon sa may lami-lamisa po kami doon sa labas. Doon sa Hindi, pero kasi namin. kung minsan napapakain ka, kasi nga hindi ka naghapunan. Mahirap yon kasi doon siya mahahapunan. Hindi lang naman po kasi kahit anong oras naman po kami uminom, like umaga, tanghali, tapos hapunan. Posible hindi pa siya nag-almusal, tanghali, di pa rin. Hapunan, doon muna kakainin lahat ng ng altanghap. Sige, mag-inom tayo. Tapos ako niiwan doon. Wala naman ako ibang ginagawa. Siyempre kumain ako. Ikaw, sana, gano'n. Sige kang ganyan. Pero ipagbalik mo, wala na yung pulutan. Pero dapat, Madi, ang mamahal ng mga ngayon, bilihin, mga pulutan, dapat, iiwan ka lang. Pero ito kailangan sa pag-aaway niyong ito, sa hindi ninyo pagkakaintindihang ito dahil lang sa pulutan at parinigan, mababaw kung isipin mo, pero masakit sa kalooban. Ang katotohanan, ikaw ay nakikitira din sa kanila pag naputulan ka ng kuryente. Opo. Ikaw rin naman, tinutulungan niya, binibigyan ka niya ng mga tauhan. So, ibig sabihin, magkaibigan naman kayo talaga. Diba? Pero eto, saan galing yung kwento na may kinalaman si Madi sa paghihiwalay ninyong mag-asawa? Ano yun? Paano po pag sa bahay namin nag-iinuman, pag umaalis ako like mag-CR, nag-uusap pala sila ng asawa ko. Paglasing, dun ka lang malambing. Kasi sabi ng asawa mo, sa akin, nagtatanong, Madi, si Madi mo ba pag anong oras na umuwi? Sabi ng gano'n, anong oras na umuwi si Madi mo? Saan ba kayo pumupunta? Pre, nung umuwi na ako si Madi ayaw pa magpaawat doon. Mga lalaki kasi, mga kasama niya kaya inaano ko lang sa'yo na, mo na si Madi kasi minsan mga lalaki na yung kainuman niya Dapat concern ka sa akin. Hindi mo isusumbong kasi magkaibigan, magkumare. Concern nga ako sa'yo para sinasabi mo lang para maghiwalay kami kasi may gusto ka. Ang gusto ko lang, huwag kayong magkahiwalay, magkahiwalay yung mga anak mo. Kaso lang, ang ginagawa mo kasi, inuuna mo yung pag-iinom, katulad sa atin, pag nag-iinom tayo ng umaga pa lang. Minsan, hanggang anong oras ka na umuwi, yung mga anak mo. Hindi na maasikaso. Magtatanong ngayon si Pariterso, Madi, saan ba talaga pumupunta si Madi mong pag Madi, pre, umuwi na ako. Si Madi, naiwan pa doon, ayaw pa niya umuwi. Sino mga kasama? Mga lalaki na yung mga kasama niya doon Hindi. Marites ka mo, Madi. Marites ka. Dapat hindi mo sinasabi yung mga kung tayo, bakit ikaw. Ganun naman din Hindi kita sinusumbong sa asawa mo
nagkahiwalay na talaga kayo, Solita? Opo. Nagkahiwalay na talaga? Bakit? Ilan ang anak mo? 7. 7! Siya 6. Gaano kaliit yung pinakamaliit? 11 years old. 11 years old, may 4-piece ka. O may 4-piece ka naman. Oo. Paano nga ba yon kung 7 ang anak mo, ikaw 6, umaga pa lang, nagiinuman na kayo? Paano nga ba yon? Yung siguro kasi marami silang mga iniisip sa buhay. 7 anak, 6 ang anak. Parang yun ang nagiging escape. 'Di ba? Parang yun yung kanilang bakasyon mula sa realidad. Yung pag-inom nila, tama? Okay. Opo, pwede talaga sabihin natin na diversion nila yon. Pero ang nagiging problema natin dito, nadidepress na kayo sa sitwasyon. Iinom kayo ng alak, lalo po kayong madidepress. Correct! Hindi po, ang alak po yan na hindi yan antidepressant yung sasabihin nyo, makakalimutan nyo yung problema. Hindi po. Lalong kinabukasan, iisipin nyo pa rin yung mga problema nyo. Kaya nakakalungkot isipin na lalo nyo lang dinadagdagan yung problema nyo at palaki ng palaki yung lumalayo kayo sa isa't isa imbis na maging maayos yung friendship nyo, imbis na maayos yung pamilya nyo kasi kayo mismo ang naglalayo sa sarili nyo. Oo, kasi ayon sa pag-aaral, ang alcohol, ayon sa mga eksperto ang alcohol, well, masyadong technical, psychoactive, neurotoxic, ibig sabihin, walang kabutihang nadudulot sa katawan. Siguro pwede yung paminsan-minsan, although dito sabi there are no safe levels. Kasi every time you take in alcohol, merong damage na mangyayari sa iyong katawan. Ayun. So, lalo na kayo, medyo paaraw-araw, umaga hanggang gabi. Kasi puto po niya basta daw may tagay. Ang dami ko nang narinig. Masarap gawing t-shirt. Oo. Pwedeng gawing t-shirt. Diba? Ikaw nga, sabi mo, alak is life. Ewan ko lang pero meron pang mga kasi nagkasabunutan Physical injuries ang tawag dyan Pwedeng magkasuhan dyan. At mamaya makikita natin ang mga ebidensya at ang mga testigo sa kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino sisi mo harapin mo face to face. Pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. Kumali ko pa rin siya! Eto na. Napakanta lang po dahil yan po ang ating usapan ngayon. Tagayan na nauwi sa sabunutan, ang masaya sanang inuman na nauwi sa matinding pagkakagalitan. Ito lang talaga ang katotohanan ng buhay na ito po ang nagiging parang pampalipas oras sa mga taong maraming pinoproblema sa buhay. At yan ang katotohanan, no? Pero nakita natin, tingnan mo nga, Ryle, yung sa ating mesa ng mga ebidensya, talaga namang magkaibigan sila, ito'y katibayan. Talaga magkaibigan sila, magbarkada talaga sila. Magkaibigan talaga sila, pero doon na uwi, Donita, pakikuha lang yon. Dito na uwi, bakit akala ko sabunutan lang, bakit mukhang may sapakan pa at merong pasa si Solita? Gawa po yan ng ma'am, yung nagsabunutan po kami na kahit malaki po siya, napailalim po kasi siya, kaya po siya sa, parang kahoy po yata yun na niya yung gita niya. Okay. So, pero aminado ba kayo na baka naman ang nangyaring yan ay talagang medyo tinulak din kayo ng alkohol, ng impluensya ng alkohol. Di ba, Solita? Ganun din yun. Siyempre, medyo... Siguro po, kasi pag nakita mo kasi yung kinakamay na yung kasi ako masilan ako pagdating sa pulutan, ako ng platito. Tapos kumukuha ko, lalagay ko. Kasi ayoko nang yung, kahit sino-sino yung kumukuha. Ang ginawa kasi niya, kahit pulutan ko, kinakamay niya. Foul na siya doon Dapat foul na yun, Madi. Foul yun. Okay. Eto, sige, magtawagan na tayo ng kakampi kung ano ba talaga nangyari nung araw na yon. Tawagin natin ang kakampi ni Madi. Weng, humarap ka na. Weng, kasama ka rin sa Tagayan. Opo. Minsan. Ano ang nangyari nung araw na yon?
Nalaman ko na lang po ma'am kay Madi na kinabukasan. Siyempre po, bilang ano po kasi ako, kahit paano may katungkulan po ako sa barangay, kaya hindi ko po nasa sila lupon siya ng hinarap. barangay. Oo. Yes po. Hindi ko po siya, kinabukasan niya na lang sinabi sa akin na nagsumbong siya na ito na nga daw po, laging nagyayaya. Tapos yun nga po na binuli siya, na kinakantahan niya lagi. Tapos hindi po magaganda yung mga sinasabi niya. Kaya sabi ko, lakas ng loob niya. Sabi ko ganun po. Kung hindi ko lang iniisip talaga na lupon ako, sabi ko, ako mismo haharap sa kanya doon. Kasi tagay siya ng tagay. Yung utang nga niya sa akin, hindi nga niya mabayad-bayaran eh. Ang lakas ng loob niyang magyaya ng magyaya eh. So, nanggagaling sa utang. Magkano naman yung utang? Sabi niya, ma'am, manghiram daw siya ng pambayad ng kuryente. Eh sabi ko, ito lang yung pera ko. Ganun, sabi ko sa kanya. Tapos, pambili ng ulam. Minsan, sabi ko, kahit nawala po ako minsan anong extra, binibigay ko pa rin kasi sabi niya, walang ulam yung mga anak niya eh. Oo, 7 ang anak, ano? Yung pala, laging alak. Okay, so ngayon, magkano ang utang sa'yo? Sa total ma'am, may talagang utang siya sa akin last year pa po na 5,000. Wow! Hindi niya pa po, paunti-unti, binabayaran niya. Binibigay niya, tapos pag ulit. 2,000 na lang natira. Opo, kasi siniservisyohan ko siya eh. Nagluluto ako, naglalaba ko. Pero may bayad. Yun pala. Oo, kasalanan naman niya, hindi niya binabawa. Saka yung binibili kong alak na iniram ko sa kanya, nainom din siya. Ano ang patakaran? Nasa lupon ka ng barangay. Ano ba ang patakaran ng barangay sa inuman sa lugar sa inyo? As long po na wala po namang nagre-reklamo, ma'am, at saka nasa loob, wala po sila sa kalsada, okay lang naman po. Basta hindi lang sila nire-reklamo ng mga kapitbahay nila. Ayun, basta walang gulo. Yes. So okay lang yung mga pakanta-kanta niya? Okay lang po, basta hindi po na yung kapitbahay nila. Oo. Pero, Attorney Kapunan, yung meron rin anti-bullying law. Ang daming anti-bullying law, hindi lang sa physical, pati yung verbal, ha? Yung pag nag-iinuman kayo, tapos nag-iinsultuhan kayo, bullying na yun. Kanya, panibagong panibagong kaso. Panibagong pagpapakulong kung itutuloy-tuloy. Tama. At pwedeng ilapit sa barangay talaga yung ganong klase. Pero nagtataka ngayon si Madi, nagtataka ngayon si Sulita, wala bang batas laban sa sobrang kain ng pulutan? Yan. Bakit puro na lang siya ang may kasalanan? Wala bang batas sa ganon? Wala. Nakalagay sa constitution natin nga is the right to happiness. Kung ganon? happy ka na marami kang kinakain, go. Pero ang hindi maganda dyan, Ate Kuring, yun nanggugulang. Di ba? Kasi hindi pwede yung kain ka ng kain, wala ka namang contribution. Ang tawag doon, nanggugulang ka. Oo, ayun. Eto na ha. So, kung merong kakampi si Madi, may kakampi rin si Sulita. Bully man sa inyong paningin si Sulita, siya ay may kakampi rin. Lizelle, humarap ka na. Sabanutan mo na naman ako. Nananakit ka. O bakit? Anong nangyari? Kasi pati ako niyan, sila lang dalawa nag-aaway. Pati ako, pag napikon siya, inaano ako, sinasabunutan, ginaganyan-ganyan. Ano lang yun? Siyempre, nag-ano na tayo, mga lasing na kami. Siyempre, pag nagsasalita ka, Sila lang may palagi nagiinuman. Napipikon ka, dapat ang alak nilalagay sa tiyan, hindi dito. Ay, bakit ikaw? Nilagay mo ba sa tiyan yung alak mo, di ba dito? Tapos sigaw-sigaw ka pa? Okay, Lizelle, ikaw, ano yung sasabihin mo? Kasi po, pag andyan na, maghain na po siya ng may mga mga pulutan. Ang inaano ko lang po sa kanya, pag andyan na, hindi pa nga nagsisimula, andun na siya. Siyempre, nauna na yung pulutan nila. Teka muna, Dr. Love, ano ba ang rule sa hapagkainan? Aba, may etiquette tayo May dyan. etiquette tayo dyan, di ba? Oo. May bigayan Hindi ka tayo. pwedeng ipatong yung kamay, yung siko mo sa dining table. Minsan nalilibang ako, yung apo ko, sinasabihan ako Papo, yung elbow mo. May etiquette. Ano kung etiquette naman ang hahanapin dito sa mga lalasingan na ito? Oo. Wala akong makitang logic sa buhay niyo.
Oo, mula kay Madi hanggang kay Zulita. Sabi sa Galatians, nagwa-warn sa Galatians, those who live in drunkenness will not inherit the kingdom of God. Yung mga laging lasing, mga lasenggo, laging inom ng inom, hindi nyo mamanahin ang kaharian ng Diyos. Hindi ko makita sa inyo Nagre-reklamo kayo sa buhay nyo, hirap na hirap kayo, wala kayong makain. Yung isa, pag may nakitang kahit bahaw, kakainin. Kung kumain, walang etiketa, ilulumlumi yung kamay dun sa pulutan. Tinamaan kayo ng magaling. Bakit kayo nag-iinuman pa? Bakit iniimbitahan mo pa itong isa na ganun palagi ang ginagawa? Di ba? Ito namang isa, alam mo, nagre-reklamo sa'yo, bakit naman punta ka pa ng punta raw para makainom? Tama. Ay nako, mga bata, pag-aralan yung buhay nyo. Nagpapakita ba kayo sa mga anak ninyo at sa mga apo ng magandang ehemplo? Kung ganyan kayo ng ganyan, hindi kami magtataka, baka mga anak nyo at mga apo nyo, mga asawa nyo, kapareho nyo na rin. Ayun, nako. Talagang matindi pag si Dr. Love na ang nagsalita. Pero hindi rin talaga magpapatalo sa kanilang mga opinyon ng ating mga sausawero at sausawerang. Pakinggan natin ang kanila namang mga panig, ang iingay, ayaw tumigil magsalita. Sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Face to face, sinong mo face to face. So, Donita and Ryle, mag-ano na tayo, lahat naman tayo nakakatikim niyan, ano? Pero ano ang mo, hangganan mo? Ano ang style mo sa pag-inom? Ano natin ko rin, yung kalahating glasa ng red wine. Yung papatulo lang, tamang ano lang talaga. Ganun lang ako. Hindi ako talaga manginginom. Hindi ako nag-smoke. Wala talaga ako mga bisyo. So hindi ka talaga nalulung doon? Hindi ko kumbaga, talaga. hindi ka yung talagang tuloy-tuloy? Hindi. Pero sumasama ako sa mga kaibigan ko na nagiinuman. Kasi nga, chika-chika, kain-kain. Namumulubulutan lang din ako. Ganon. Pero hindi talaga. At saka ko rin sa kanila kasi, kung inaasaran niya to pag totoong magkaibigan talaga, sa inuman nag-aasaran. Oo, ganun talaga. Kaya yung mga ganyan po, huwag nyo i-take seriously. Kasi alam nyo, pag ikaw inaasar ka ng kaibigan mo at talagang niloloko ka na niloloko, ibig sabihin, totoong kaibigan ka. Asarin mo rin. Yun. Tama, di ba? Oo, di ba? Pero meron talagang mga tinatawag na bad drunk. Ibig sabihin, yung umiinom tapos nakikipag-away sa lahat ng tao. Naku, may nakita na akong ganun. At meron din namang good drunk. Yung happy-happy lang siya. Yes, ganun pala, malambing. biro lang. Okay, Ryle, ikaw naman, ano ang iyong style? Low tolerance po kasi talaga ako. Kasi hindi po talaga kasi ako sanay uminom. So, dalawa lang yan. If gusto kong mag-enjoy, maglasing, maglalasing ako kaagad. Tapos tubig-tubig na ako. After nun. Or, isang baso, babudgetin ko yung buong gabi. Ganun po. Oo. Para pag alam mo may lakad ka kinabukasan. Yes. O ayaw mo talagang magsobra, parang kumbaga buong gabi na yung Pero relate po ako kay Ate Madi kasi mabigat din po ako sa pulutan. Kaya ka pala dyan kumampi. Dito po ako. Nang uubos ka din, nagte-take out ka pa. Yes, kilala ko yan. So mukhang hindi na mapigilan ang madadaldal natin mga sausawero at sausawera. Eto na ang inyong pagkakataon. O, dito kayo. Ayan, ito, ang ganda batang-bata. Ano masasabi mo sa ating issue ngayon? Medyo magulo po. Pero kasi, ang masasabi ko lang, as a tao, may self-control ka. Kaya mo magsabi ng no. Hindi porket kinaya ka. Siyempre, kaibigan mo yan eh. Kaibigan mo yan. Nasa basic human decency na ayain ka niya. Human decency. Okay. You know that. Ikaw, as a dinosaur. Siyempre naman, kapag araw-araw ka inaya, siyempre mapipilit ni sarili mo. Sa akin lang, kapag nakainom, especially gin, malakas talaga sa pulutan yan kasi nakakailang sindi yan. 3, 4, hinalo pa sa tubig. Sa mga kakilala ko, mahina yung alcohol tolerance. Kailangan nila kumain ng marami para di malasing agad. Kaya kailangan, wag maging maoy kapag nakainom. Kayo naman, harapang tagapayo. Unahin na natin si Attorney Lorna. Maaari ba silang makasuhan? Di ba magkasuhan si Madi at saka si Zulita? Pwede sila magkasuhan. Lalo sa sabunutan. Kasi merong either unjust fixation. Kasi kung walang physical injuries, at least yung nang-iinis lang.
Pati yung kanta-kanta na yan, pwedeng unjust fixation yan, yung pang-iinis ang ibig sabihin nun. Or pag dumating sa sabunutan, slight physical injuries. Pag gusto natin uminom, know your limit. Ha? Kasi sa batas, ang alcohol, pag uminom ka ng alcohol at gumawa ka ng krimen, kagaya ng ang tawag dyan, aggravating circumstance. And lastly, idadagdag ko lang kasi araw-araw kayo umiinom. Sana yung inaraw-araw ninyo, gawin yung productive. Kung kayong mga magbarkadang nag-iinuman, magkaroon ng samahan o cooperative, hanggang 25,000 ang pwede niyong kunin as microfinance. Ay, biro mo. Malaking bagay yun na nalalaman natin yun. Di ba, Madi? Imbis na nauubos ang oras natin maghapon sa kainom, mauubos ang oras mo ng paghahanap buhay. Tama. Tapos parang pabuya na lang sa'yo yung inom siguro isang beses sa isang linggo. Yes. Ayun. Tapos masaya pa. Ikaw pa ang manlilibre kasi meron ka ng kinikita. Di ba, Sulita? Okay, so si Dr. Love. Ayan, Dr. Love. Kagaya nagsabi ko kanina, Ate Coring, magkaibigan yung dalawang yan. Maniwala kayo sa akin. Pag nakaamoy ng alcohol yan, magkaibigan yan. Pero sabi nga ni attorney, gawin natin productive ang buhay natin. Kung araw-araw nagiinuman tayo, it's not a good sign. Ibig sabihin na nagiging alcoholic na tayo, bisyo na yan. Tingnan niyo priority niyo sa buhay, yung pamilya o alak. Salamat po. Ayun, ang importante. Kasi kapag talagang, alam mo yung ganon, Doc Camille, nag-take over na ng buhay mo yung inom, doon ka na alam mo nang talagang may hindi na rin tama. Yung talagang buong araw, hindi ko ma-imagine yun. Alam ko buong gabi, pero buong araw hindi ko ma-imagine. Doc Camille. Okay, unang-una paalala po sa lahat, dahil kasi nakita ko na Jean Pomelo to. Akala nyo dahil kasi marami kayong intake juice, yung sugar po nito, hindi nyo napapansin, baka mamaya, na kayo, pre-diabetic na kayo, tapos may fatty liver kayo, tapos sa araw-araw niya, cirrhosis of the liver. Ito pong tinatawag nating AUD or alcohol use disorder, yung palagi pong pag-inom. Pag masyadong nakikita rin ng mga bata na expose sila na nakikita umiinom yung mga magulang nila, hindi po ibig sabihin na nahahawa ha. Tandaan nyo po, may genetic predisposition po ang alcoholism. Ibig sabihin, pwedeng mamana ng anak kung mag-uumpisa silang mag-iinom din. Napakahirap po noon. Dahil kasi yung iba hindi po nagiging alcoholic. Pwede po na itong tinatawag nating alcoholism, pwedeng iba magiging chain smoker, magiging addict, magiging gambler, lahat po ng pwedeng masamang bisyo ay mangyayari dahil po yung tinatawag nating genetic predisposition. Naku, namamana pa pala yun. Biro nyo, kung mga anak ninyo, makikita ninyo, tingnan nyo na lang yung mga anak ninyo, kung makikita rin ninyo maghapong umiinom, sesermonan nyo rin. Hindi ba? Sesermonan nyo rin eh. Apo. Imbis na sila'y maghanap buhay para sa kanila, sa inyong mga apo, right? O eto na, ang isang kanta, nagkapikunan. Subukan nating palitan ng pagpapatawad at yakapan. Tingnan natin, abangan ang susunod na mangyayari dito sa Face to Face Inuman! Face to face, sino pin mo face to face. Tama na yan, ginuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan, naghihintay na gaman. Si Ryle! O baka mahulog ka, ha? Ryle! O Madi at Sulita, magkumari kayo sa lagpas 1 dekada. Palagay ko naman kung babayaran ko ang utang ni Sulita kay Weng na 2,000 na lang at pagkatapos ako na ang financier ninyo sa susunod ninyong picnic. Picnic ha? Hindi inuman, picnic. At ilalapit namin kayo para kayo'y maturuan ng pagnenegosyo at baka mabigyan pa ng puhunan. Yan. Okay? O, at ilalapit namin kayo sa health center para sa check-up ng inyong mga atay. At nangangako na si Sulita na hindi ka na niya aasarin
at nangangako na si Maddie na kahit paano mag-aambag siya sa pulutan. At pareho kayong hindi na masyadong iinom as in araw-araw, gabi-gabi. Baka naman pwede na tayong magbate. Ayan. Okay. O, so, sige na. Cheers na tayo. Cheers! Cheers and tables! Cheers! Ayan. Cheers na tayo. Tama na yan! Inuman na! Ay, ano ba yan? Ulitin natin ang alkohol ay hindi po talaga maganda yan sa katawan, lalo na po sa mga kabataang nanonood sa atin. Nasa pag-aaral na po ng mga eksperto na walang magandang na idudulot ng kahit kaunting inom ng alkohol. Dati, ang sinasabi ay balanse lang daw, di ba? Ang bagong panuntunan ng mga eksperto ay walang bala-balanse. Basta alkohol daw, masama sa katawan. Kung hindi man mapigilan dahil ang Pinoy, kapag masaya, inom. Kapag malungkot, inom. Kapag namatayan at burol, inom. Kapag may pinanganak at binyag, inom pa rin. Nako, ganyan talaga ang mga Pilipino. Tumingin tayo sa salamin at alamin natin ang ating mga adiksyon sa sigarilyo, sa babae, sa trabaho, sa alak. Basta't kapag labis, masama. At kapag ayaw pa rin natin gawa ng paraan ng ating mga adiksyon, pangako ko ito sa inyo, sa huli ang pagsisisi. Okay? So, ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, at nagsasabing may cake kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Wala nang inuman! Wala nang inuman. Okay. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabuti, tama o mali. Galit, bati. Dapat sana'y sharing is caring, naging siraan dahil sa sirang tiyan. Kinakain mong inuuya mo, hindi ka ba nangingiwi at nilulubog? Ayaw kumain si Hindi pa Radin. naman po, ma'am, panis yun. Talagang sensitive lang po talaga, ma'am, yung tiyan. Pwede namang ma-acid yung nakain niya kasi panis na. Nung binigay niyo yung pagkain, hindi ko na rin kinain kasi na-hospital siya, baka magaya din ako. Papatulang ko lang